Welcome muli kaibigan at salamat sa iyong pakikinig. God bless. Naroon lamang Panginoon ang kanilang kapasyan, O Diyos. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, marahil kung ikaw man ay may mga problema, marahil magiging katanungan mo ito. Bakit? Bakit ako ay may problema? Bakit ako ay may mga trahedyang nagaganap sa aking buhay? Pwede naman ang ibang tao na lang dahil kumpara sa kanila, ako ay mabait. Ako ay maayos kumpara sa kanila. Hindi ako nagdodroga, hindi ako gumagawa ng pinakamasama dito sa mundo nito. Maraming naging katanungan natin yan. Bakit? Bakit ako pa? Kaibigan, meron isang kwento, kaibigan. Ito po'y aking nagustuhan. Isang kwento. Na itong kwento ito ay isang kwento ng mag-asawa. Babagong pakasal lang sila. At doon, kaibigan, nagpasyal sa kanilang honeymoon ay nagpasya sila na pumunta sa isang isla. At doon, kaibigan, ay kumuha sila ng isang bangka, inarkilan niya yung bangkang yun, at silang dalawa lamang ang naroon. Ang hindi nila alam, kaibigan, yung panahon at araw na yun ay mayroong bagyo. At doon, kaibigan, nakita nilang dalawa kung paano ang alon ay humaragasa sa kanila. Alam mo, kaibigan, yung babae ay galit na galit sa kanyang asawa. Sabi niya, bakit napakatahimik mo? Mamamatay na tayo. Bakit wala kang ginagawa? Mamamatay na tayo. Anong ginagawa mo? Napakatahimik mo. Alam mo, yung lalaki ito, yung kanyang asawa ay tumawa na lang ng sobrang pagtawa. At habang sa kanyang pagtatawa ay, kaibigan, kumuha siya ng isang kutsilyo. At yung kutsilyo ito, kaibigan, ay inilapit niya sa leeg ng kanyang asawa. Ang sabi niya sa kanyang asawa, bakit hindi ka nagre-react? O bakit napakatahimik mo? Sabi ng babaeng asawa, ito ang sabi sa kanya, hindi mo yan gagawin dahil mahal mo ako. Kaibigan, alam ko pa na marami tayo mga problema sa ating buhay. Minsan nagiging katanungan natin bakit tahimik ang Diyos. Kapag tayo may mga problema, kaibigan, tayo nagre-react sa ating sarili. Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Pero minsan, kaibigan, o may mga pagkakataon na parang tahimik ang Diyos. Pero sabi sa banal na kasalatan, sabi sa John 14:1, huwag magulmahanan ng iyong puso at magsisalita tayo ko sa Diyos at magsisalita tayo ko sa akin. Kaibigan, nais lang ng ating Panginoon na magtiwala ka sa Kanya. Alam ng ating Panginoon ang gagawin niya sa buhay mo. Alam niya, kaibigan, kung paano susolusyonan ang mga problema mo. Dahil kami rin po, kaibigan, mga kabataan kami, may mga kasalanan kami na may mga asawa, kaibigan, na nasolusyonan ang aming problema, kaibigan, dahil po sa ating pong Panginoon. Ako po isang kabataan, kaibigan, na aksidente, kaibigan, pero salamat sa Diyos. Buhay po na nagpapatotoo sa inyo. Naging katanungan ko rin yan nung ako ay kabataan, nung ako ay 10 taon. Bakit ganito ang buhay ko? Puro problema. Puro wala nang solusyon. Kaibigan, maraming pang solusyon. Ang pinaka-solusyon sa problema mo ay ang ating Panginoon. Gusto lang ng ating Panginoon na magtiwala ka. Gusto niya, kaibigan, na ipagkatiwala mo at ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya. Katulad ng asawa, magtitiwala na hindi niya gagawin yun. Ganun po, kaibigan, ang pagmamahal. Kaya nga, kaibigan, sa ating Panginoon, ibigay niya ang kanyang gustong na anak. Kapag ang sino ay huwag mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na nalangan. Ang nais lang ng ating Panginoon ay tumiwala ka sa ating Panginoon Jesus. Gusto niya, kaibigan, na ikaw ay maging masaya sa buhay mo. Ganun po ang ating Panginoon. Marami siyang mga bagay na minsan nagiging katanungan natin. Na, bakit ganito? Iniwan ako ng lahat ng iba ng mga mahal ko sa buhay. Napakahirap. Brad, hindi mo nawanawaan. Maraming kaibigan, magkaiba tayo ng buhay. Pero ang patutuwahan natin, kung ikaw, kaibigan, ay magtitiwala sa ating Panginoon, hindi kanya pababayaan. Yung aking po mga kasamaan, buhay na patutuwa po yan.
po namin dito kaibigan, hindi po kami nagtataas na anumang reliyon. Pinapakita po namin dito na meron pang pag-asa, meron pang kalinga sa Diyos. Gusto niya kaibigan na ang lahat ng tao ay maging masaya. Pero pinipili pa rin ng taong ito ang maging malungkot. Pinipili niya. Pinipili niya maging masaya pero ang dulo nito kalungkutan. Di ba nakikita naman po natin kaibigan maraming mga kamataan na napapariwala ng buhay. Ako rin po kaibigan ay napariwala ang buhay. Ako po dati pong rugby boy. Sinasabi na nga mga kamag-anak, bobo ka, wala kang kwenta, inutil ka. Ganun po ang aking naririnig hanggang sa aking paglaki kaibigan. Naging ako ay bumaba ang self-esteem ko. Bumaba ang aking aking tinatawag na kaibigan na ako po'y naging mariyain. Pero salamat sa ating Panginoon kaibigan, merong malakas na loob na ipagpatotoo kaibigan na merong ginagawa ang Diyos. Kaibigan, naniniwala po ako na marami kaibigan narito ka, nagpapakasaya ka dahil Valentine's. Pero darating minsan, hindi ko po ito pinapanalangin pero dumaraan sa punto kaibigan na nagiging malungkot ka. Ano ang gagawin mo kapag ikaw ay naging malungkot? Nag-iisip ka, minsan pa nga, diba? Kapag meron kang problema, gusto mong i-skip. Sana mamatay na lang ako para diba, sana mawala na lang ito. Sana lahat ng bagay mawala na lang kapag no, kaibigan. Ang sinabi sa banal na kasalatan, kaibigan, huwag magalingahan ng iyong puso. Magsisambalataya ko sa Diyos at magsisambalataya naman kayo sa akin. Kaibigan, alam ng Diyos ang kanyang gagawin. At meron pa po isang kwento na nagustuhan ko rin. Ito po isang kwento, kaibigan. Meron isang businessman na pumunta sa isang isla. Ngayon yung businessman na ito, kaibigan, ay lumubog ang kanyang barkong sinasakyan. Lumubog ang barkong sinasakyan. At alam mo, kaibigan, napadpad siya sa isang isla na hindi naman dapat kanyang pupuntahan. At doon, kaibigan, sa kanyang mahabang panahon na pag-stay doon, ay nagtanong din siya, bakit nangyayari sa akin to? Bakit may mga problema? Bakit lumubog ang aking barko na sinasakyan? At doon, kaibigan, binigyan siya, nanalangin siya sa ating Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako, nagugutom ako, binigyan siya ng pagkain. At humingi siya ng matitiran. Panginoon, bigyan mo ako ng matitiran. Binigyan siya ng kubo. At doon po, kaibigan, naging masaya siya. Pero, kaibigan, saka ibutura ng kanyang puso, malungkot siya. Dahil nag-iisa siya. Pero alam mo, kaibigan, yung isang gabi, na habang siya ay naghahanap ng makakain, marami siyang pagkain, pero naghahanap pa rin siya ng makakain. Kaibigan, isang gabi ay kumidlat. At ang kanyang bahay, kaibigan, ay natupok. Nawala ang lahat ng bagay na pinuntar niya. Nagtanong siya, Panginoon, bakit nangyari na naman ang bagay ito? Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba gusto mo akong protektahan? Akala mo ba, Panginoon? Akala ko ba gusto mo akong kalingahan? Bakit ito? Ibinigay mo na nga lahat, ngayon babawiin mo pa? Alam mo, kaibigan, natulog siya sa problema ngayon. Pero kinabukasan, nagising na lang siya na mayroong kumakausap. Sir, sabi sa kanya, Sir, magandang araw po. Oh, nagulat siya. Bakit nandito kayo? Sabi ng rescuer sa kanya, nakita po namin na mayroong apoy sa dulong islang ito. Sa dulong islang nakita namin at ito yung islang ito. Pero kung hindi po namin nakita ang apoy na yon, marami hindi po namin kayo makikita. Pero po, kaibigan, marami tayo mga pinagdadaanan sa buhay mo. Marami tayo mga pinagdadaanan na para bang napaka-imposible na tayo tulungan ng Diyos. Pero alam mo, kaibigan, stepping stone po dyan sa ating pong buhay. Kayang gilusin ng Diyos ang buhay mo sa pamamaraan ng kanyang ginagawa. Gusto ng ating pong Panginoon na pagkatiwalaan mo lang siya. Gusto niya, kaibigan, na ibigay mo lamang ang buhay mo sa Kanya. Ang buhay mo sa Kanya, yan ang pinaka-importante sa ating pong Panginoon. Alam mo, kaibigan, kami po mga kabataan po kami, masaya po kami lingkod sa ating pong Panginoon. Gusto po namin na araw-araw ay nasa gawain po ng Diyos. Pero, siyempre, meron po kaming pangangailangan.
Kaya po kami nagtatrabaho. Hindi po ito yung trabaho po namin na nangangaral po, na hinihingi kami. Hindi, no, kaibigan. Nagtatrabaho kami, talagang trabaho po, kaibigan. Meron po kami sa kanya-kanya sariling negosyo. Ang ilan po sa kanila mga nag-aaral. Tingnan niyo po, kaibigan, bakit yung mga kabataan ay napakasaya? Kaibigan, dahil kay Jesus. Si Jesus ang susi ng buhay. Kaya ikaw yan. Hindi, marahil ilang beses mo na napakinggan ang kanyang mga salita narito, kaibigan. Ini-ignore mo lang. Kaibigan, gusto ng ating pong Panginoon na maging masaya ka. Ayaw niya na maging malungkot ka. Kung ikaw ay nagiging malungkot, kaibigan, nalulungkot din ang ating Panginoon. Marahil lagi mong tinatanggihan ito. Ay, religion naman yun eh. Kaya ayoko. Kaya kaibigan, hindi po religion ang hangat po namin. Marami na pong religion, pero kaibigan, gusto po namin relasyon sa ating pong Panginoon. Yung pakikipagrelasyon. Napakatibay po niyan. Ako ba, may magulang po ako, pero pinakil ko siyang magulang noon. Pero ibinalik ko yung relasyon ko bilang anak sa kanya, kaibigan. Naging dikit na uli kami ng aking pong magulang. Ganun po, kaibigan. Kapag mayroong relasyon sa ating pong Panginoon, kaya niyang ibigay yung pangangailangan mo. Sa isang salita mo lang, kaya niyang ibigay yan. Ikaw yan, kaibigan. Hindi ko po alam ang buhay mo ngayon. Hindi ko po alam. Marahil may sakit ka. Marahil ikaw ay merong kakumpasan sa iyong pinansyal. Marahil, kaibigan, may problema ka na ang iyong anak ay merong sakit. Na ikaw man, kaibigan, ay mga bagay na mga problema. Narinig mo ang pangangaral nito, hindi po aksidente ang pagkakataon. Naniniwala ko, hindi aksidente ang pagkakataon ito. Kailangan mo si Jesus bilang tagapagligtas. Kailangan mo ang ating Panginoon upang makuha mo ang pagpapala. Hindi po tayo naglilingkod para makuha ang pagpapala. Automatic na po yan, ibibigay ng Diyos yan. Kaibigan, ikaw yan. Kinakausap ka ng Diyos. Kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. Si Jesus. Kung kilala mo si Isa, isa lang po yan. Si Jesus at Isa ay isa. Kaibigan, si Jesus Christ ang susi ng ating buhay. Maraming nariyan ka sa iyong kinaupuan. Sasamahan kita sa isang panalangin. Panalangin pagtanggap. Seryosohin mo lang itong bagay ito, kaibigan. Walang mawawala sa iyo. Pagkos, kaibigan, kapag seryoso ka sa bagay nito, seryosohin ka ng ating kumpang. Ano ba sabi ng Galatian? Sabi niya, sa Galatian, kaibigan, kung ano yung ginawa sa mundong ito, aanin mo rin yan. Di ba tama naman? Kung ano yung, halimbawa, mabuti yung ginawa mo, mabuti rin ang babalik sa'yo. Kung masama naman ang ginawa mo, nagnakaw ka, babalik din sa'yo ang kasamaan. Ganun din po, kaibigan, sa ating pong Panginoon. Kung ikaw, kaibigan, yung nagiging seryoso sa ating pong Panginoon, kaibigan, sabihin ko sa'yo, magiging seryoso lalo ang Diyos sa'yo. Ganun po ang amin po nakita. Ako po, nag-attempt po ako ng suicide, nagpapakamatay. Pero kaibigan, dahil po sa salita ng ating pong Panginoon na akong napakinggan, na-realize ko na mahal pala ako ng ating pong Panginoon. Kaibigan, naroon po ang aking pong mga kasamahan, i-approach ka sa isang panalangin. Pero kaibigan, gusto po namin maging seryoso ka sa bagay ito. Seryosong tinatanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas. Kayang kilusin ng Diyos yung buhay mo. Ano man ang kalalagayan mo. Ikaw man ay kabataan, may pamilya, may sakit karamdaman, o merong kakapusan, kaibigan, kayang solusyonan yan ng ating Panginoon. Ang kailangan mo lang, kaibigan, ay magtiwala at maglingkod sa Diyos. Bakit po magtiwala at maglingkod? Pwede tayo magtiwala lang, kaibigan. Pero kapag ikaw ay naglilingkod, naroon na, kaibigan, ibibigay ng Diyos ang lahat ng bagay na mga pangangailangan mo. Lahat, hindi ka pagkukulangan ng ating Panginoon. Ako po, kaibigan, diba nabanggit ko kanina, ako po yung na-aksidente. Ako po yung nagpa-hospital ng 6,000 lamang. Pero diba, pag ikaw yung papa-hospital, ay 100,000 yan. Pero kaibigan, salamat sa ating pong Panginoon, ng 6,000 pa, meron pang sukli. Anong ginawa ng ating Panginoon? Naroon ang pananampalataya. Sinabi ko sa kanya, Panginoon, dudublihin ko pa ang gagawin ko kapag ako ay nakaalis dito. Ganun, kaibigan, nagmamahal natin. Ikaw yan, marahil kaibigan, seryoso ka. Gusto ko pa nakita sa iyong seryoso pagtaas ng kamay. Seryoso kang, Brad,
Gusto kong tanggapin si Jesus. Lord, ako yan, alam ko. Gusto kong, gusto kong matulungan din ako ng ating Panginoon. Gusto kong makita sa iyong seryosong pagtaas ng kamay. At nariyan tayo, ma'am, sir, nais niyo po bang tanggapin ang ating Panginoon? Salamat po sa katugunan niyo. Nariyan po, kaibigan, nais niyo po bang tanggapin ang ating Panginoon? Seryoso po ba kayo sa ating Panginoon, kaibigan? Hindi po kami lang hihilito ng anumang panlalapit. No, kaibigan, hindi po namin yun gagawin. Ang kailangan po natin ay seryosong pagtanggap sa ating Panginoon. At ganito po ang panalangin. Sabay-sabay po tayo. Hayaan po natin ang ating katabi. Tayo po magiging seryoso sa bagay nito, kaibigan. Repeat after me sa panalangin ko. At maniwala ka, kaibigan, gagawa ang Diyos kung ikaw ay magpapasya ng seryoso. Diba? Seryosong pagtanggap sa ating Panginoon. At ganito po ang panalangin. Panginoong Yesus, alitin po natin, Panginoong Yesus, maraming salamat sa buhay at pagkakataon na ibinibigay mo sa akin. Panginoon, mula ngayon, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas at hari ng aking buhay. Nakikiusap ako, Panginoon, na inyong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Humihingi na rin ako, Panginoon, ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan sa iyong harapan. At tulungan mo ako, Panginoon, na patuloy kong maunawaan ang inyong mga salita na katulad ng aking mga narinig. O Diyos, humihingi rin po ako, Panginoon, ng iyong pagkilos at solusyon sa aking mga problema. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Kaibigan, yung panalangin, hindi lang yan. Pero no, kaibigan, hindi nabawasan o hindi nadagdagan ng pera mo, no? Wala. Pero kaibigan, sa panalangin na yan, nakita ng Diyos yung kaseryosohan mo, kaibigan. Hindi ko po, nakikita ko lang kayo lahat, pero hindi ko po alam ang lalaman ng puso mo. Pero kaibigan, dahil seryoso kang tinanggap si Jesus, sinasabi ko sa iyo, kaibigan, seryoso ang Diyos na ikaw ay pagpalaan. At ngayon, kaibigan, gusto ko pong sabihin sa iyo, nangangarap ang Diyos para sa iyo. Nangangarap siya. Itong anak ko, tumanggap sa akin. At gusto ko, makuha niya rin ito. Gusto ko nga, kapag ginawa niya ito, ibibigay ko ito. Ganun ang ating Panginoon. Diba, napakasaya o napakasarap nagbigay sa isang tao na nagbabalik din ng nagbibigay din para sa iyo. Napakasarap po yan. Give and take. Ganun, kaibigan, ang ating Panginoon. Kapag nagbabalik ka sa ating nagbabalik ka ng mga kaloob sa ating Panginoon o mga biyaya galing sa ating Panginoon, pinagpapala po yan ang ating Panginoon. Kaya kaibigan, kung ikaw ay mayroong panalangin, kung ikaw man ay may sakit karamdaman, i-approach mo po kami. Kung ikaw may problema, kaibigan, pwede niyo po kami i-approach, pwede po namin kayo ipanalangin. At yung mga yan ay legit po, no? Kaibigan, hindi po namin kayo i-chismis, no? Ito yung taong to na hiningi ng panalangin, ganito yan. No, kaibigan, pagkatiwalaan mo po kami, hindi po namin kayo i-chismis. Kung makakita po kayo ng ganito, na nangangaral po ng salita ng Diyos at nanghihingi, hindi po namin sila kasamaan. Gusto lang po namin, kaibigan, plain pong word of God. Dahil katulad po namin ng gitaan kasamahan, na tinanggap po namin ito na merong kasarisoan at libre, ganun din po namin ibabaan sa iyo. Kaibigan, sa huling pagtatapos, kaibigan, sa huling salita na lang sasabihin, tumanggap ka na sa ating Panginoon, kaibigan, ang pangalawa mong gagawin ay maglingkod sa Diyos. Naroon lamang, Panginoon, ang kanilang kapasyan, O Diyos. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, marahil kung ikaw man ay may mga problema, marahil magiging katanungan mo ito. Bakit? Bakit ako ay may problema? Bakit ako ay may mga trahedyang nagaganap sa aking buhay? Pwede naman ang ibang tao na lang dahil kumpara sa kanila, ako ay mabait. Ako ay maayos kumpara sa kanila. Hindi ako nagdodroga, hindi ako gumagawa ng pinakamasama dito sa mundo nito. Maraming nagiging katanungan natin yan. Bakit? Bakit ako pa? Kaibigan,
Meron siyang isang kwento, kaibigan. Ito po'y aking nagustuhan. Isang kwento. Na itong kwento ito ay isang kwento ng mag-asawa. Babagong pakasal lang sila. At doon, kaibigan, nagpasyal. Sa kanilang honeymoon ay nagpasya sila na pumunta sa isang isla. At doon, kaibigan, ay kumuha sila ng isang bangka. Inarkilan na yung bangkang yun. At silang dalawa lamang ang naroon. Ang hindi nila alam, kaibigan, yung panahon at araw na yun ay mayroong bagyo. At doon, kaibigan, nakita nilang dalawa kung paano ang alon ay humaragasa sa kanila. Alam mo, kaibigan, yung babae ay galit na galit sa kanyang asawa. Sabi niya, bakit napakatahimik mo? Mamamatay na tayo. Bakit wala kang ginagawa? Mamamatay na tayo. Anong ginagawa mo? Napakatahimik mo. Alam mo, yung lalaki ito, yung kanyang asawa ay tumawa na lang ng sobrang pagtawa. At habang sa kanyang pagtatawa ay, kaibigan, kumuha siya ng isang kutsilyo. At yung kutsilyo ito, kaibigan, ay inilapit niya sa leeg ng kanyang asawa. Ang sabi niya sa kanyang asawa, bakit hindi ka nagre-react? O bakit napakatahimik mo? Sabi ng babaeng asawa, ito ang sabi sa kanya, hindi mo yung gagawin dahil mahal mo ako. Kaibigan, alam ko ba na marami tayo mga problema sa ating buhay? Minsan nagiging katanungan natin bakit tahimik ang Diyos. Kapag tayo may mga problema, kaibigan, tayo nagre-react sa ating sarili. Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Pero minsan, kaibigan, o may mga pagkakataon na parang tahimik ang Diyos. Pero sabi sa banal na kasalatan, sabi sa John 14:1, huwag maglimahana ng iyong puso at magsisampalataya ka sa Diyos at magsisampalataya kayo sa akin. Kaibigan, nais lang ng ating Panginoon na magtiwala ka sa Kanya. Alam ng ating Panginoon ang gagawin niya sa buhay mo. Alam niya, kaibigan, kung paano susolusyonan ang mga problema mo. Dahil kami rin po, kaibigan, mga kabataan kami, may mga kasalanan kami na may mga asawa, kaibigan, na nasolusyonan ang aming problema, kaibigan, dahil po sa ating pong Panginoon. Ako po isang kabataan, kaibigan, na aksidente, kaibigan, pero salamat sa Diyos. Dahil po, nagpapatotoo sa inyo. Maging katanungan ko rin yan nung ako ay kabataan, nung ako ay 10 taon. Bakit ganito ang buhay ko? Puro problema. Puro wala nang solusyon. Kaibigan, maraming pang solusyon. Ang pinaka-solusyon sa problema mo ay ang ating Panginoon. Gusto na ng ating Panginoon na magtiwala ka. Gusto niya, kaibigan, na ipagkatiwala mo at ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya. Katulad ng kanyang asawa, nagtitiwala na hindi niya gagawin yun. Ganun po, kaibigan, pagmamahal. Kaya nga, kaibigan, sa ating Panginoon, ibigay niya ang kanyang gustong na anak. Papa, ang sino ay huwag mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na hanggan. Ang nais lang ng ating Panginoon ay tumiwala ka sa ating Panginoon Jesus. Gusto niya, kaibigan, na ikaw ay maging masaya sa buhay mo. Ganun po ang ating Panginoon. Marami siyang mga bagay na minsan nagiging katanungan natin. Na, bakit ganito? Inilan ako ng lahat ng iba ng mga mahal ko sa buhay. Napakahirap. Brad, hindi mo nawawaan. Maraming kaibigan, magkaiba tayo ng buhay. Pero ang pagkatawa natin, kung ikaw, kaibigan, ay magtitiwala sa ating Panginoon, hindi kanya pababayaan. Yung aking po mga kasamahan, buhay na patotoo po yan. Pinapakita po namin dito, kaibigan, hindi po kami nagtataas na anumang reliyon. Pinapakita po namin dito na meron pang pag-asa, meron pang kanina sa Diyos. Gusto niya, kaibigan, na ang lahat ng tao ay maging masaya. Pero pinipili pa rin ng taong ito ang maging malungkot. Pinipili niya. Pinipili niya maging masaya, pero ang tuloy ito kalungkutan. Di ba nakikita naman po natin, kaibigan, maraming mga kabataan na nagpapariwala ng buhay. Ako rin po, kaibigan, ay nagpariwala ng buhay. Ako po dati pong rugby boy. Sinasabi na aking mga kamag-anak, bobo ka, wala kang kwenta, inutil ka. Ganun po ang aking naririnig hanggang sa aking paglaki, kaibigan. Ako ay bumaba ang self-esteem ko, bumaba ang aking aking tinatawag na kaibigan na ako po'y naging mahihain. Pero salamat sa ating Panginoon, kaibigan.
kaibigan, naniniwala po ako na ang marami kaibigan narito ka, nagpapakasaya ka dahil Valentine's. Pero darating minsan, hindi ko pwede pinapanalangin, pero dumaraan sa punto, kaibigan, na nagiging malungkot ka. Ano ang gagawin mo kapag ikaw ay naging malungkot? Nag-iisip ka, minsan pa nga, di ba? Kapag meron kang problema, gusto mong i-skip. Sana mamatay na lang ako para di ba, sana mawala na lang ito. Sana lahat ng bagay mawala na lang kapag no, kaibigan. Ang sinabi sa banal na kasulatan, kaibigan, huwag magulanahan naman yung puso. Magsisambalataya ko sa Diyos at magsisambalataya naman kayo sa akin. Kaibigan, alam ng Diyos ang kanyang gagawin. At meron na po isang kwento na nagustuhan ko rin. Ito po isang kwento, kaibigan. Meron isang businessman na pumunta sa isang isla. Ngayon yung businessman na ito, kaibigan, ay lumubog ang kanyang barkong sinasakyan. Lumubog ang barkong sinasakyan niya. At alam mo, kaibigan, napadpad siya sa isang isla na hindi naman dapat kanyang pupuntahan. At doon, kaibigan, sa kanyang mahabang panahon na pag-stay doon, ay nagtanong din siya, bakit nangyayari sa akin to? Bakit may mga problema? Bakit lumubog ang aking barko na sinasakyan? At doon, kaibigan, binigyan siya, nanalangin siya sa ating Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako, nagugutom ako, binigyan siya ng pagkain. At humingi siya ng matitiran. Panginoon, bigyan mo ako ng matitiran, binigyan siya ng kubo. At doon po, kaibigan, naging masaya siya. Pero, kaibigan, sa kaibuturan ng kanyang puso, malungkot siya dahil nag-iisa siya. Pero alam mo, kaibigan, yung isang gabi, na habang siya ay naghahanap ng makakain, marami siyang pagkain, pero naghahanap pa rin siya ng makakain. Kaibigan, isang gabi ay kumidlat at ang kanyang bahay, kaibigan, ay natupok. Nawala ang lahat ng bagay na pinuntar niya. Nagtanong siya, Panginoon, bakit nangyari na naman ang bagay ito? Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba gusto mo yung protektahan? Akala mo ba, Panginoon? Akala ko ba gusto mo yung kalimutan? Bakit ito? Ibinigay mo na nga lahat. Ngayon babawiin mo pa. Alam mo, kaibigan, natulog lang siya. Natulog siya sa problema ngayon. Pero kinabukasan, nagising na lang siya na mayroong kumakausap. Sir, sabi sa kanya, Sir, magandang araw po. Nagulat siya. Bakit nandito kayo? Sabi ng rescuer sa kanya, nakita po namin na mayroong apoy sa dulong islang ito. Sa dulong islang nakita namin at ito yung islang ito. Pero kung hindi po namin nakita ang apoy na yun, dahil hindi po namin ganyan makikita. Pero sa kaibigan, marami tayo na pinagdadaanan sa buhay mo. Marami tayo na pinagdadaanan na para bang napaka-imposible na tayo tulungan ng Diyos. Pero alam mo, kaibigan, stepping stone po yan sa ating pong buhay. Kayang galusin ng Diyos ang buhay mo sa pamamaraan ng kanyang ginagawa. Gusto ng ating pong Panginoon na pagkatiwalaan mo lang siya. Gusto niya, kaibigan, na ibigay mo lamang ang buhay mo sa Kanya. Ang buhay mo sa Kanya. Yan ang pinaka-importante sa ating pong Panginoon. Alam mo, kaibigan, kami po, mga kabataan po kami. Masaya po kami lingkod sa ating pong Panginoon. Gusto po namin na araw-araw ay nasa gawain po ng Diyos. Pero, siyempre, meron po kaming pangangailangan. Kaya po kami nagtatrabaho. Hindi po ito yung trabaho po namin na nangangaral po na hinihingi kami. Hindi, no, kaibigan. Nagtatrabaho kami. Talagang trabaho po, kaibigan. Meron po kami sa kanya-kanya sariling negosyo. Ang ilan po sa kanila mga nag-aaral. Tingnan niyo po, kaibigan, bakit yung mga kabataan ay napakasaya? Kaibigan, dahil kay Jesus. Si Jesus ang susi ng buhay. Kaya ikaw yan. Hindi, maraming ilang beses mo na napakinggan ang kanyang mga salita na narito, kaibigan. Ini-ignore mo lang. Kaibigan, gusto ng ating pong Panginoon na maging masaya ka. Ayaw niya na maging malungkot ka. Kung ikaw ay nagiging malungkot, kaibigan, nalulungkot din ang ating Panginoon. Maraming lagi mong tinatanggihan ito. Ay, religion naman yun eh. Kaya ayaw ako. Kaya kaibigan, hindi po religion ang aming mga po namin. Marami na pong religion, pero kaibigan, gusto po namin relasyon sa ating pong Panginoon. Yung pakikipagrelasyon. Napakatibay po yan. Ako ba, may magulang po ako, pero pinakuloy ko siyang magulang noon.
Pero ibinalik ko yung relasyon ko bilang anak sa kanya, kaibigan. Naging dikit na uli kami ng aking pong magulang. Ganun po, kaibigan. Kapag merong relasyon sa ating pong Panginoon, kaya niyang ibigay yung pangangailangan mo. Sa isang salita mo lang, kaya niyang ibigay yan. Ikaw lang, kaibigan. Hindi ko po alam ang buhay mo ngayon. Hindi ko po alam. Marahil may sakit ka. Marahil ikaw ay merong kakumpasan sa iyong pinansyal. Marahil, kaibigan, may problema ka na ang iyong anak ay merong sakit. Na ikaw man, kaibigan, ay mga paano na mga problema. Narinig ng pangangaral nito, hindi po aksidenteng naniniwala ko, hindi aksidenteng pagkakatanoin ito. Kailangan mo si Jesus bilang tagapagligtas. Kailangan mo ang ating Panginoon upang makuha mo ang pagpapala. Hindi po tayo naglilingkod para makuha ang pagpapala. Automatic na po yan, ibibigay ng Diyos yan. Kaibigan, ikaw yan. Kinakausap ka ng Diyos. Kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. Si Jesus, kung kilala mo si Isa, isa lang po yan. Si Jesus at Isa ay isa. Kaibigan, si Jesus Christ ang susi ng ating buhay. Maraming nariyan ka sa iyong kinaupuan. Sasamahan kita sa isang panalangin. Panalangin pagtangkap. Naseryosohin mo lang itong bagay nito, kaibigan. Walang mawawala sa iyo. Bagkus, kaibigan, kapag seryoso ka sa bagay nito, saseryosohin ka ng ating bumpang. Ano ba sabi ng Galatian? Sabi niya, sa Galatian, kaibigan, kung ano yung ginawa sa mundong ito, aanin mo rin yan. Di ba tama naman? Kung ano yung mabuti yung ginawa mo, mabuti rin ang babalik sa iyo. Kung masama naman ang ginawa mo, nagnakaw ka, babalik din sa iyo ang kasamaan. Ganun din po, kaibigan, sa ating pong Panginoon. Kung ikaw, kaibigan, ay magiging seryoso sa ating pong Panginoon, kaibigan, sabihin ko sa iyo, magiging seryoso lalo ang Diyos sa iyo. Ganun po ang aming pinakita. Ako po, nag-attempt po ako ng suicide, pagpapakamatay. Pero kaibigan, dahil po sa salita ng ating pong Panginoon na aking napakinggan, na-realize ko, mahal pala ako ng ating pong Panginoon. Kaibigan, naroon po ang aking pong mga kasamahan, i-approach ka sa isang panalangin. Pero kaibigan, gusto po namin maging seryoso ka sa bagay ito. Seryosong tinatanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas. Kayang kilusin ng Diyos yung buhay mo. Ano man ang kalalagayan mo. Ikaw man ay kabataan, may pamilya, may sakit karamdaman, o merong kakapusan, kaibigan, kayang solusyonan yan ng ating Panginoon. Ang kailangan na lang, kaibigan, ay magtiwala at maglingkod sa Diyos. Bakit po magtiwala at maglingkod? Pwede tayo magtiwala lang, kaibigan. Pero kapag ikaw ay naglilingkod, naroon na, kaibigan, ibibigay ng Diyos ang lahat ng bagay ng mga pangangailangan mo. Lahat hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Ako po, kaibigan, diba nabanggit ko kanina, ako po yung na-aksidente. Ako po yung nagpa-hospital ng 6,000 lamang. Pero diba, pag ikaw yung papa-hospital ay 100,000 yan. Pero kaibigan, salamat sa ating pong Panginoon, yung 6,000 pa. Meron pang supuli. Anong ginawa ng ating Panginoon? Naroon ang pananampalataya. Sinabi ko sa kanya, Panginoon, dudublihin ko pa ang gagawin ko kapag ako ay nakaalis dito. Ganun, kaibigan, nagmamahal. Ikaw yan. Marahil kaibigan, seryoso ka. Gusto ko nakita sa iyong seryoso pagtaas ng kamay. Seryoso kang, Brad, gusto kong tanggapin si Jesus. Brad, ako yan, alam ko. Gusto kong matulungan din ako ng ating Panginoon. Gusto kong makita sa iyong seryoso pagtaas ng kamay. At nariyan tayo, ma'am, sir, nais niyo po bang tanggapin ang ating Panginoon? Salamat po sa katugunan niyo. Nariyan po, kaibigan, nais niyo po bang tanggapin ang ating Panginoon? Seryoso po ba kami sa ating Panginoon, kaibigan? Hindi po kami lang hihilito ng anumang panlalapit. No, kaibigan, hindi po namin yung gagawin. Ang kailangan po natin ay seryosong pagtanggap sa ating Panginoon. At ganito po ang panalangin. Sabay-sabay po tayo. Hayaan po natin ang ating katabi. Tayo po magiging seryoso sa mga ganito, kaibigan. Repeat after me sa panalangin ko. At maniwala ka, kaibigan, gagawa ang Diyos kung ikaw ay magpapasya ng seryoso. Diba? Seryosong pagtanggap sa ating Panginoon. At ganito po ang panalangin. Panginoong Jesus, alitin po natin, Panginoong Jesus, maraming salamat
sa buhay at pagkakataon na ibinibigay mo sa akin. Panginoon, mula ngayon, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas at hari ng aking pong buhay. Nakikiusap ako, Panginoon, na inyong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Humihingi na rin ako, Panginoon, ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan sa iyong harapan. At tulungan mo ako, Panginoon, na patuloy kong maunawaan ang inyong mga salita na katulad ng aking mga narinig. O Diyos, humihingi rin po ako, Panginoon, ng iyong pagkilos at solusyon sa aking mga problema. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Kaibigan, yung panalangin, hindi lang yan. Pero no, kaibigan, hindi nabawasan o hindi nadagdagan ang pera mo, no? Wala. Pero kaibigan, sa panalangin na yan, nakita ng Diyos yung kaseryosohan mo, kaibigan. Hindi ko po, nakikita ko lang kayo lahat, pero hindi ko po alam ang lalaman ng puso mo. Pero kaibigan, dahil seryoso kang tinanggap si Jesus, sinasabi ko sa iyo, kaibigan, seryoso ang Diyos na ikaw ay pagpalaan. At ngayon, kaibigan, gusto ko pong sabihin sa iyo, nangangarap ang Diyos para sa iyo. Nangangarap siya. Itong anak ko, tumanggap sa akin. At gusto ko, nakuha niya rin ito. Gusto ko na kapag ginawa niya ito, ibibigay ko ito. Ganun ang ating pong Panginoon. At diba, napakasaya o napakasarap ng nagbigay sa isang tao na nagbabalik din nagbibigay din para sa iyo. Napakasarap po yan. Give and take. Ganun, kaibigan, ang ating Panginoon. Kapag nagbabalik ka sa ating nagbabalik ka ng mga kaloob sa ating Panginoon o mga biyaya dahil sa ating Panginoon, pinagpapala po yan ang ating Panginoon. Kaya kaibigan, kung ikaw ay mayroong panalangin, kung ikaw man ay may sakit karamdaman, i-approach mo po kami. Kung ikaw may problema, kaibigan, pwede niyo po kami i-approach, pwede po namin kayo may panalangin. At yan mga yan ay legit po, no? Kaibigan, hindi po namin kayo i-kiss-list, no? Ito yung taon ko, ha? Hihingi ng panalangin, ha? Ganto yan. No, kaibigan. Pagkatawaraan mo po kami, hindi po namin kayo i-kiss-list. Kung makakita po kayo ng ganito, na nangangaral po ng salita ng Diyos at nanghihingi, hindi po namin sila kasamaan. Gusto lang po namin kaibigan plain po word of God. Dahil katulad po namin ang litaan kasamahan na tinanggap po namin ito na meron kasarisahan at libre, ganun din po namin ibabaan sa iyo. Kaibigan, sa huling pagtatapos, kaibigan, sa huling salita na aking sasabihin, tumanggap ka na sa ating Panginoon, kaibigan, ang pangalawa mong gagawin ay maglingkod sa Diyos. Naroon